So this is a passport problem na actual problem, actual choices. Lumabas noong November 2021 and nakarang April. Similar problem, no? Yung lumabas din dito. So at a certain elevation above sea level, a mercury barometer reads 800 mm. So 22, what would be the corresponding reading of a water barometer in millimeter? Anong gagawin natin? Iko-convert mo lang, no? Yung mercury to water. So paano siya iko-convert? So that is simply yung height natin na yan, no? The same pressure yan. So, specific gravity ni Mercury, i-multiply mo lang dito sa H niya. Diba? Para maging water na siya. Kasi ito yung specific gravity, oh. So, that is 13.6 times 800. So, 10,880. O, diba? Basic. Basic. mm. And so, conversion lang, no? Para mercury to water. So, dapat memorize to, ha? Kasi di yan binibigay madalas. Kagaya nito, yung problem na yan. Hindi binigay ang specific gravity ni Mercury. So, that is 13.6. Then, for 23, evaluate the atmospheric pressure in kPa at that level. Sir, atmospheric pressure, di ba 101.325 yun? Di ba yun? Hindi. Kasi, may measure yung ating barometer dito. So, naka-base po yun, no? Sa measured ng ating barometer. So, atmospheric pressure siya, pero ang pag-compute natin dyan, using the formula gamma H. Kasi may deflection tayo na H due to the mercury, no? Doon sa mercury barometer. So, ito na yung ating magiging atmospheric pressure dahil sa barometer na yan. So, 13.6 times 9.81. Then, ano po yung deflection niya? 800 mm or 0.8. So, ilan na po ang ating pressure? 13.6 times 9.81. Ayan po, no? So, 106.7 kPa. Ayan. And 24. Ayan, number 24. So, what is the approximate elevation in meters above sea level assuming normal atmospheric condition? So, neglect vapor pressure. Airways to 12 Newton per cubic meter. So, mabait si sir, binigay niya yung weight ng air. Pero dapat, kahit hindi binigay yan, memorize natin yan, ha? Memorize natin yung weight ng air na 12 Newton per cubic meter kasi may mga problem na hindi binibigay. So, ano daw yung height natin? So, di ba common ito sa taon-taon na lumalabas na may barometer sa taas, sa baba, hinahanap yung approximate height. So, ayan lang din siya, no? So, gamma H, no? Pressure is gamma H. Yan lang naman ang formula natin. So, ano yung pressure dito? So, 106.7 kPa, no? Gawin nating Pascal. Di ba gawin mong Pascal? Kasi naka-Newton yun, no? Naka-Newton yung air. Is equal to 12 times H. Kaya, solving for H, ito yung approximate height ng ating mountain. So, 106.7 times 1,000 para maging Pascal. Divide mo ng 12. Ayan po, no? So, 8891 or 8892. So, based sa choices, ni-round off ni sir. So, 8,890 meters. So, eto na po ang approximate height ng ating mountain. Yan. So, question? Question? Ayan po. So, walang tanong, walang tanong. So, napakadali talaga ni hydraulics, di ba? Kung na-perfect nyo to, malamang sa malamang kaya nyong i-90%, 80 to 90% ng HPGE. Di ba? Ayan. So, wala pong tanong, wala nang question, mga damaster. Sige po. So, kung wala nang question, ayan, dito nagtatapos ang ating Fluid Mechanics 3. So, sino bang susunod dito? Then, yung for afternoon sa Fluid Mechanics 4, may emergency kasi ako. So, ang magtuturo mamaya si Master Bernard. Ayun lang. So, kita-kits tayo siguro. Ang next na turo ko na is sa coaching natin. Yan. So, ang mapapayo ko lang is,
sipagan nyo na ngayon. So, sacrifice, no? Sacrifice na tayo mga master. Grind na ng grind. And yung tip ko na wag na kayong magpupuyat. Pinakasagad na siguro kahit mga hanggang 12. Pwede pa yan hanggang 12 a.m. Pero kung sanay kayo na nagre-review ng madaling araw, 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., no, no, no. Wag nyo nang gawin yon. Sagad nyo na yung 12 hanggang paunti-unti yan hanggang 10 p.m. na. Pag last week, mga hanggang 10 p.m. na. Then, ayun, gising kayo ng maaga. Yun ang practicein niya. So, sige po. Thank you, mga master.